Ang talakayang ito ay batay sa aking personal na pagkamangha. Kasi sa tuwing bumabiyahe ako sa kahit saang lupalop ng bansa, kahit pa sa liblib ng mga probinsya, madalas laging mukhang bago o maayos ang kanilang mga kapilya. Layunin nitong magbigay ng kaalaman at hindi mambatikos o itangkilik ang naturang samahan. Itinatag ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ni Felix Manalo noong 1914 sa Santa Ana, Manila. Si Manalo na galing na sa iba't ibang relihiyon bago niya itinatag ang INC ay nagsabi na siya ang huling sugo ng Diyos at ang Iglesia ang tunay na simbahan na muling ibinalik sa lupa. Mula sa maliit na kongregasyon, mabilis lumago ang INC at ngayon isa na ito sa malaki at kilalang relihiyon, hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't iba pang mga bansa. Hindi tulad ng ibang simbahan na may kanya-kanya mga diskarte, ang Iglesia ay may sentralisadong sistema. Ibig sabihin may malinaw na pamamahala mula sa pinakaitaas hanggang sa pinakamaliit na lokal, kaya't nasisigurado na lahat ng kapilya ay may parehong pamantayan pagdating sa kalinisan, kaayusan at disenyo. Kilalang kilala ang Iglesia sa kanilang disiplina at pagkakaisa. Kapag may inilabas na utos mula sa pamunuan, mabilis itong sinusunod ng lahat ng mga kasapi. Halimbawa, kung kailangan ng maintenance or renovation, sama-sama ang buong lokal para magambag ng oras, pera at tulong. Mahalaga ring tandaan na ang Iglesia ay may regular na kontribusyong pinansyal mula sa mga miyembro. Hindi lang ito basta abuloy sa misa. Ito ay sistematikong paraan para matustusan ang lahat ng pangangailangan ng kapilya, mula sa kuryente, tubig, hanggang sa mga pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan. Kaya't hindi nauubusan ng pondo ang Iglesia para sa pagpapanatili ng kanilang mga kapilya. Para sa Iglesia, ang kapilya ay hindi lang lugar ng pagsamba, kundi simbolo ng pananampalataya, kaya malaking bahagi ng kanilang kultura ang panatilihing maayos at presentable ang kanilang mga gusali. Sa madaling salita, ang kalinisan ng kapilya ay nakikita bilang simbolo ng pananampalataya. Kung mapapansin mo, halos magkakahawig ang disenyo ng mga kapilya. Mataas na spire, mapuputing pader at maayos na landscape. Ito ay dahil sa standardized architecture na sinisigurado ng kanilang punong opisina. Ang resulta, pare-pareho ng dating, itsura, ang kalidad at laging mukhang bago. Kaya kung bakit laging mukhang bago ang kapilya ng mga iglesia, ito ay resulta ng disiplina, pagkakaisa at organisadong pamamahala. Hindi ito nagkataon. Isa itong malinaw na sistema na sinusuportahan ng milyong-milyong kasapi na naniniwala na ang kanilang kapilya ay dapat laging kagalang-galang at kaaya-aya. Kaya't sa huli, hindi lang gusali ang nakikita natin, kundi kultura ng pagkakaisa at paninindigan.